Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre, magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Ito po na naman po ang post na pinapakalat ngayon ng mga army at mga main fanatics. Inedit lang po nila to at inilagay po yung caption ng pangalan ni Mengay sa Instagram para masabi nga po na siya po talaga ang nag-post nito. Pero malaking sampal po ito at malaking dagok sa 8 Bulaga dahil never naman po itong binati. Di po ba, imbis na mag-post wala nga pong update. Although pagtatanggol yan ng mga armain at mga main fanatics, normal lang po yun. Yung iba po kasi talagang kumbaga kapit tuko na sa army, yung tipong hindi na talaga nila may iwasan at hindi na sila bibitiw. Marami po kasi kung nakaka-encounter ngayon sa social media na mga umaayaw na sa army. Dahil yun nga po ang problema, sinasabi ng iba. Wala man lang daw pong ganap kay Mengay at kay Congressman, mga video greetings man lang na magpapakilig at magpapasaya sa mga army. Di po ba? At hindi siya nag-trending. Yun ang isa sa nakakalungkot, di po ba? Hindi man lang po nag-trending ang first year anniversary ni Mengay. Bagkus kumbaga parang dead man na lang. Ganun din po yung 45 years ng 8 Bulaga, no? Parang hindi na po talaga ganun kasikat. De, real talk to, masakit pong salita lalo na po sa Legit Dabber Cards. Marami magre-react sa akin. Marami magko-komento. Well, yun po yung totoo Di po ba? Alam ko naman po na legit Dabber Cards din tayo nung una. Ng mga panahong wala pa si Mengay, si Alden, nanonood na po tayo talaga ng 8 Bulaga. Pero hindi siya ganun ka dalas. Di po ba? Pero nung dumating nga po ang Aldab sa 8 Bulaga, ay talagang tumutok na po tayo. Monday to Saturday. Yan ang isa sa rason kung bakit marami rin po tayong alam pagdating po sa Legit Dabber Cards, di po ba? Kasi since 2015, although yung iba matatagal na, pero yung iba pumanaw na Yung mas makakaalam, mas nakakaintindi. Kasi pag sinabi mong birthday o anniversary ng 8 Bulaga, grabe, sandamakmak yung mga guests. Naalala nyo po ba? O baka sabihin na naman, yan ka na naman Mr. Destiny. Mahilig ka talaga sa throwback. Mahilig ka talaga sa mga matatagal na. Diba? Pero okay lang naman po na magsabi, mag-post. Hindi naman po masama kahit matagal na siya. Di po ba? Ibinabalik ko lang po, total 45 years po. Siyempre, paano nga po ba nagsimula ang 45 years? Siyempre, doon muna tayo sa pinagdaan ng mahigpit. Di po ba? Na kahit pandemic yun naandun si Mengay. Kaya nga sabi ko sa inyo, marami na pong nagbago. Marami ng kwento ang hindi po talaga maganda at hindi nga po kaaya-aya. Sabi ko nga po sa inyo dito po sa channel ni Mr. Destiny, lahat po ng mga update na gusto nyo pong malaman, pabor man o hindi, kumbaga ibabato po natin yan. Ano man po yung nasasagap ninyo sa social media, nababalitaan ninyo patungkol po kay Mengay, relax lang po kayo. Sa ngayon mga kaaldab, kampante po si Mr. Destiny na makakakuha tayo ng napakaraming simpatya ngayon. Yung iba kaliwat kanan, hindi naman sa gris yan di po ba? At hindi naman si Mengay yan, pansin mo Mr. Destiny, maitim. Di po ba si Mengay, alam naman po nating medyo, kumbaga hindi naman ganyan kaitim, maputi si Mengay. Di po ba? Pero may mga bagay-bagay nga po na, kumbaga pinapakita. Sa bagay mga kaaldab, ako, kampante tayo na si Mengay. Baby Teo, Playmate ay nasa Canada. Pero kumbaga matik na yan sa Aldab Nation. Naniniwala po tayo yan. Kahit po si Mr. Destiny. Kaya doon sa mga nagsasabing ina-update ko lang yung iba, hindi po. Kasi alam naman po natin ang buong istorya. Kaya hindi na po natin pa dapat pagdudahan kapag Aldab ka. Ang ina-update ko lang dito o pinapaliwanag ko lang dito sa mga taong pilit tayong pinababagsak. Pilit tayong sinisiraan sa social media ng mga delulo, mga kulto para sa kanila yung mga ina-update natin paminsan-minsan.
para magising sila sa katotohanan na wala ng Armin. Tapos na ang Sarsuela. Kaya nga sabi ko sa inyo, marami ng Armin ang bumabaliktad ngayon. Ang ibig kong sabihin, ano pa rin sila, Mengay pa rin sila. Kaya lang, nilaglag na nila si Congressman. Bukod daw sa tamad mag-post, tamad mag-update, wala daw pong kagana-gana. Hindi nga po raw ito, kumbaga, nagbibigay man lang ng mga update patungkol po kay Mengay. Di po ba? Yung inasal republic niya na dalawa, hindi man lang daw dun pumupunta si Mengay para yung malaman, di po ba, kung ano na nga po ba yung mga nangyayari, kung ano na nga po ba yung nagaganap. Hindi po katulad ng dati kay Alden Richards sa McDo ni Mengay, di po ba talagang pumupunta. Pero okay lang yan, sabi ko nga po sa inyo ngayon, malapit na po yung anniversary ng McDo ni Mengay. Tignan natin kung ano na naman po ba mangyayari. Tignan natin kung magkiklik na naman po ba o hindi na. Sisiputin pa ba siya ni Mengay o tanging mga kamag-anak o pamilya Mendoza na lang. Kaya nga sabi ko sa inyo, marami pong mga ganap at update na talagang mapapaisip po kayo. Sa dami po ng mga pinopost ngayon sa social media, sa dami na mga pinapakalat po nila, hindi nyo na alam kung sino nga po ba yung paniniwalaan ninyo. Marami nagsasabi na si Mengay nasa Italy talaga o nasa Athens, Greece, tapos pupunta sila ng Italy, Rome, lilibutin daw nila yung dami, no? Kasi 3 weeks din mawawala si Mengay. Biruin mo ganun katagal. Hindi po ba? Ganun katagal mawawala si Mengay. At hindi rin po siya binati sa Itbulaga. Hindi po ba? Nakakalungkot po kasi dati po mga bali-balit, mga pag nagaganap po yung anniversary, di po ba pag hindi ka nakaka-attend, maglalagay ka ng video create na ganto ganyan, pasensya na kayo. Ako po si Maine Mendoza, andito po ako sa Athens, Greece. Kumbaga wala po tayo sa Itbulaga ngayon, kaya pero binabati ko etc. etc. Yung tipong ganon, at least makikita mo sa video na may mga ganap. May kita mo na, uy, nasa Athens nga para si Mengay kasi yun ang sabi niya, binati niya ang Itbulaga ng 45-year anniversary sa TBJ. Doon pa lang, masasabi mo na oo nga, Mr. Destiny, mukhang lamang na lamang ang army. Pero wala hindi nga po nagpaparamdam si Mengay. Yung post po ni Mengay, 2022 pa yun, 2023 pa. Dito rin po yun sa Italy. Sa mga bagay-bagay na kumbaga mahirap ipaliwanag, mahirap sabihin, di po ba? Although sinasabi nyo, eto post ni Maine to inedit lang po nila yan, kita nyo yung sa ibabaw, halatang halata po. Sa panahon ngayon, madali na mag-edit. Sa panahon ngayon, madali nang kumbaga masabi na si Mengay yan kahit hindi. Basta't may makita mga post, ilalagay lang po yung caption ng account ni Maine, yun na yun. Hindi po katulad ng panahon namin. Siguro, nung panahon ng 2015, 2016, kung moderno na yung cellphone, ang dami po namin kuha na talagang resibo at ebidensya na may relasyon sila Mengay at Tisoy. Ibig kong sabihin, totoong may relasyon po sila. Ang punto natin doon, mas matibay pa na hindi ka makakatanggi. Hindi po ba? Kasi ngayon talagang antay na lang po talaga tayo na magpapa-press con si Alden Richards, kaya ginigisa po natin ngayon si Boy Abunda. Sasabihin mo lang, Alden fanatics ka, di po ba? Gusto mo nang malaman yung mga ganito na Sir Abunda, update naman po kayo dyan, lagi ko nanonood ng Fast Talk with Boy Abunda. Siyempre magre-reply yan. Basta konting lang po, di po ba, na huwag kayong mag-alala, malalaman nyo kung kailan i-anunsyo ni Alden Richards sa akin, kung kailan ako mag-host para sa kanyang press con, po ba? Yun ang pinaka matindi ron at inaabangan, hindi lang ako, siyempre ng buong Pilipinas, malalaman kung sino nga po ba talaga ang babae
sa likod ng private life ni Alden Richards. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at mga sariwang update, abay dito lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny para updated kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na i-upload po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Mengay at Tisoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mo kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.